Isang mapagpalang buhay sa bawat isa. Tayo ngayon ay darako na sa pag-aaral ng ating salita ng Diyos na kung saan ay pagsasalusaluhan natin ngayong umaga na ito. Ay halos 6 na buwan na po tayo na nakakaranas ng kakaibang klase ng ating pamumuhay na may takot at pangamba na kung saan ay nararanasan natin ng panahon ng pandemya nito, kaya limitado yung ating pagkilos at paggala. Lagi po natin kasama si face mask at si face shield. Dati pangarap lang natin yan, no? Nung tayo nanonood ng mga cartoon character, si Batman, si Spider-Man na laging nakamask. Ngayon halos lahat ng tao nakamask na, no? At bihira na nga rin ngayon na makapunta sa mga okasyon, sa mga gathering, sa mga school, sa resort or sa pasyalan. Kaya talaga limitado na yung ating mga ginagawa ngayon na hindi na katulad ng dati. At dumarating na din yung mga kahinaan natin sa ating mga buhay, hanggang sa yung iba nga ay bahay na lamang at talagang halos nakapako na lamang sila doon. Kaya minsan naisip natin, maabot pa ba natin yung ating mga pangarap sa buhay. So dumarating yung panahon kung saan ay lumiliit ang ating paningin o pagtingin natin sa ating mga sarili, dahil parang nakikita natin na limitado na lang na ang magagawa natin. Pero naniniwala tayo na ang Diyos, kapag tiningnan tayo, ay malaki ang magagawa natin. Yun ang tingin ng ating Panginoong Diyos, sapagkat naniniwala ang ating Diyos na nilikha tayo para gumawa ng mga bagay na kung saan ay tayo lamang ang makakagawa, maging sa panahon ng pandemic na ito. At ito'y ayon sa kung ano ang abot ng iyong kaalaman o ng iyong kaisipan. At sa panahon bang ito ay ano na po ang naglalarawan o naglalaro sa ating kaisipan. Kailangan kasi na ang ating kaisipan ay kumilos sa panahon na ito ng krisis, no? Hindi pwedeng puro bibig lamang, puro daing lamang or mga dahilan lamang ang ating mga ginagawa. Kailangan kumikilos yung ating kaisipan, sapagkat dito tayo nagsisimula na mangarap at maabot ang tagumpay sa ating buhay. Dahil alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at inilalagay sa ating kaisipan ang karunungan na iyon na nagmumula sa ating Panginoon upang may magawa tayo sa panahon na ito. Kailangan ilabas natin ang ating tinatawag na pambihirang kaisipan. Alam niyo po, sa banal na kasulatan, habang tayo po ay mayroong mga devotional sa pagbabasa natin, tayo po'y dumako sa aklat ng Kawikaan. Alam naman natin po yung Kawikaan ay napakarami po mga aral dyan kung saan ay ating matututunan. Kaya nais ko pong ibahagi po ito sa inyo. Ito po yung matatagpuan natin sa mga Kawikaan 30, 24 hanggang 28. Ang sabi po dito, sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahina rin sila, subalit nakagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaring hawakan sa iyong mga palad dahil sa kanilang kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa at pag-aaral na kanyang banal na salita. Tayo po'y samahan ng banal na Espiritu sa pag-aaral na ito, sapagkat very interesting po yung pag-aaral na ito. At dito po ay binanggit yung 4 na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay tinawag kong How to Overcome Crisis in Life. Ayan. So alam naman natin na tayo ay nasa crisis ngayon, at alam natin na kailangan nating ma-overcome to o mapagtagumpayan ang crisis na ito, sapagkat kung hindi natin mapagtatagumpay ito ay
patuloy na manghihina ang ating kalooban, mawawalan tayo ng pag-asa sa buhay. Kuminsan, yung iba nawawala na ang pananampalataya, kaya pinanghihinaan na ng loob. Pero dito sa ating pag-aaralan ay makakasumpong tayo ng mga katuruan na kung saan ay magpapalakas ng ating loob para magtagumpay tayo. Okay, how to overcome crisis in life? Number 1 is preparation time. Ayan, yung panahon na kung saan ay pinaghahandaan natin ang mga bagay na darating sa ating buhay. Dahil alam natin na hindi lahat ng panahon ay maaliwalas o maganda, dumarating din ang mga bagyo at pagsubok sa ating buhay. Kaya sabi dito sa isang verse sa Bible, sabi, masdan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod tamad, pamumuhay niya masdan mo at ikaw ay mamulat. Sapagkat itong sinasabi dito sa verse 24 at sinasabi dito sa verse 25, ang mga langgam, sila ay mahina, subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ayan. Papaano natin maunawaan o ano ang matututunan natin dito sa mga langgam? Okay. Kaya nga sinabi dito, masdan mo ang mga langgam. Ang mga langgam, alam natin ito ay well-organized to Ang mga langgam ay may mga workers yan, may mga queen yan, mayroon niyang mga males, So, mayroon silang iba't ibang gawain sa kanilang buhay. Sila po ay mayroong tinatawag na unselfish unity. Kapag may nakita na pagkain ay hindi para kainin, kundi para ipaalam ito sa iba. Hindi kahit kagat-kagat na yon or nakasubok sila ng pagkain, hindi nila kakainin agad yun. Ipapaalam nila ito sapagkat sila na sa panahon ng pag-iipon. Meron silang panahon ng paghahanda sa kanilang buhay sapagkat alam nila na darating ang tag-ulan at hindi na sila makakalabas ng bahay. Meron silang tinatawag na spirit of sharing. Hindi sila kumakain mag-isa. Ito'y ibinabahagi nila sa iba. Minsan ng mga tao, kapag nakakita ng pagkain, nakapulot ng pera, o anumang pagka kumikita na, pagka may mga kinabubuhay na, so minsan ay sa halip na ibahagi o i-share, nag-hoarding pa, nag-iipon ng kanilang mga pagkain, at pagdating ng panahon ay saka ilalabas, ibebenta, hindi katulad ng mga langgam, sila ay nagkakaroon ng sama-samang pagkain o meron silang tinatawag na sharing. Di ba, minsan yung mga tao, nung dumating yung mga bagyo sa Pilipinas, yung mga relief goods, nakita natin, gabundok na hindi naman na ipamigay. So, ibig sabihin, itinago lamang at hindi na ibahagi. Ang mga langgam ay mayroong mga tinatawag na amazing sense of discipline. Meron disiplinado sila. Makikita nyo yung mga langgam na kung saan ay nagmamarcha sila ng sunod-sunod, So, hindi sila nag-uunahan. Sila ay sunod-sunod. Na sa kanila ay meron silang mga tungkulin na dapat gampanan. Yun lamang ang ginagawa nila at hindi nila pinakikialaman yung ginagawa ng iba. Disiplinado din sila na hindi sila nag-aagawa sa pagkain. So sila po ay sama-sama, hindi tulad ng tao na mahilig sa division, sa bangayan, pagalingan at pasikatan. Ang mga langgam ay mayroon ding tinatawag na action in time. Ang langgam nag-iipon ng pagkain dahil alam nila na darating ang panahon na kung saan ay bubuhos ang ulan at kailangan nilang tumigil doon sa kanilang bahay. So naka-quarantine din sila doon sa kanilang mga lungga at hindi sila makakalabas. So sila ay mayroong pagkain na nakaimbak at doon na lamang sila mananatili sa kanilang bahay, Kaya dapat ganoon din ang ginagawa natin. Meron tayong panahon na kung saan ay alam natin darating ang mga krisis sa buhay natin. Meron tayong mga panahon ng paghanda, pag-iimbak ng pagkain.
Ah, Kasi minsan ang tao, kapag ka nakahipon ng pera, lagi nang isipan ay kung paano ito gagasusin at hindi kung paano ito palalaguin o pagyayamanin or iipunin. Kaya dapat talagang meron tayong kaisipan na katulad ng langgam. Ang mga langgam po ay ano po yan, tireless kung tawagin. So sila po ay hindi tumitigil sa paggawa. Kapag panahon ng pagtatrabaho, panahon ng pag-iipon, hindi po yan tumitigil. Ipon ng ipon po yan. Dahil ginagawa nila ito para sa kanilang kaharian. Ayan, para sa kanilang nasasakupan. So, abala sila sa tungkulin dahil ginagawa nila ito para sa kasiyahan ng kanilang mga nasasakupan o ng kanilang mga lahi o yung kanilang reyna, no? Okay. Kaya ipinapakita nila na sila ay dapat na kumilos araw-araw. Ang tao dapat ganoon din. Kung abala man tayo sa tungkulin natin, dapat para sa kasiyahan din ng kaharian ng Diyos at hindi para sa pansarili lamang. Ginagawa natin ang ating mga paglilingkod, pagtatrabaho, paghahanap buhay para sa kasiyahan o sa kalulahati ng pangalan ng ating Panginoon at maging sa kasiyahan ng ibang tao na tayo nagiging bahagi o nakakapamahagi ng mga pagpapalang pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Ang mga langgam ay mayroon ding tinatawag na incredible speed. So maliit pero mabilis kumilos. Ayan. Kaya paalala sa mga mabagal kumilos at mabagal magdesisyon sa buhay. Ito po isang paalala sa atin na kahit tayo ay mga malilit lamang or mahina, kailangan mabilis ang ating kaisipan, mabilis ang ating pagkilos, mabilis tayo magdesisyon, hindi tayo patulog-tulog. So kailangan patuloy tayong kumikilos sa buhay natin. At itong ants ay tinatawag ding great planners. So sa panahon na maganda ang panahon, sila ay naghahanap ng pagkain kapag alam nila na malapit na ang tag-ulan, na katulad ng ginawa ni Noah na gumawa ng arko, nag-ipuan ng mga pagkain. So ginawa ang lahat ng mga dapat gawin sapagkat sinabi ng ating Diyos Ama na darating ang malaking pagbaha, kaya inihanda nila ang lahat sa panahon na pagdating ng tag-ulan. Ang mga langgam ay strong and hardworking din. Malakas sila, kaya nilang bumuhat ng masigit sa kanilang timbang sa magitan ng kanilang ngipin. Kaya nilang itong buhatin at dalhin sa kahit anong malayong lugar. Kaya nilang bumutas ng mga bato para doon sila gumawa ng kanilang bahay. So, kaya dapat tayo ay hardworking din at tayo'y patuloy na humingi ng kalakasang nagmumula sa Panginoon para mapagtagumpayan natin ang krisis na ito sa ating buhay. Sapagkat kung hindi natin gagawin ang mga bagay na ito na katulad ng natutunan natin dito sa langgam, ay talagang hindi po natin mapagtatagumpayan anumang pagsubok dumating sa ating buhay. Madali po tayong bibigay, mga kapatid. At yung preparation time ay napakahalaga po niyan. At yung langgam ay meron po yung teamwork. So meron silang kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. So, ano ang ginagawa natin ngayong may crisis? Tayo po ba ay nakapaghanda? At nakapag-ipon ba tayo bago dumating yung pandemic nito? Or ano ba ang paghahanda na ginagawa natin? Sabi ng iba, salamat dahil pumutok yung taal. Kaya kami nakapag-ipon. Paano kung hindi pumutok yung taal? So wala tayo maiimbak na bigas, mga noodles, delata, o ano mga bagay na kung saan binahagi sa bawat isa sa atin. At kaya yung iba ay nagpapasalamat dahil nagkaroon sila ng panahon na makapag-ipon. So paano kung hindi pumutok at wala po tayong naipon, ano nga ang gagawin natin? At dumating yung panahon na pumutok ang taal sa panahon ng pandemic, sino ang pupunta dito para magbahagi? Kaya biyaya ng Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-ipon. Kaya napakahalaga po ng paghahanda, ng time of preparation,
Dahil alam natin mga kapatid, darating ang krisis na ito at hindi lamang ito, meron pa mga darating, kaya patuloy tayong naghahanda, patuloy tayong nagsisikap na gawin ang lahat ng bagay at hindi lamang tayo naghihintay ng mga ayuda at hindi ginagamit yung mga kaisipan, kundi laging ginagamit yung bibig, Ay, kailan ba darating ang ayuda ni Mayor? Kailan ba darating ang ayuda ni Kapitan? Kailan ba darating ang ayuda ng government? Kailan ba darating ang ayuda ng DSWD? Wala na yata darating. Hindi po, meron tayong tamang kaisipan para paghandaan, ayusin ang ating buhay, dahil naniniwala tayo na niloob ng Panginoon na ipagkaloob sa atin para magawa natin na maging matagumpay sa krisis nito. Ayan. Pangalawa ay sabi rito sa verse 2, pangalawa sabi dito sa verse 26, ang mga kuneho mahihina rin sila, subalit nakagawa ng kanilang tirahan doon sa batuhan. Ayan. So, pag-aralan naman natin ngayon itong rabbit or yung kuneho, Okay, pangalawa, para mapagtagumpayan natin ang krisis na ito ay ang tinatawag na wise building. Ayan. Sabi doon sa awit 104 verse 18, yung mga kambing sa gubat nagkalat sa kabundukan, sa bitak ng mga bato ang kuneho nananahan. Ayan. So, ibig sabihin, yung kuneho ay mayroong kaisipan na kailangan kong gumawa ng isang bahay na kung saan ay makatitiyak ako na ligtas ako doon sa mga maninila sa akin. Sabi, yung mga kambing ay nagkalat daw sa kabundukan. So, ibig sabihin, madali silang masila ng leyon, ng mga kung ano na pwede silang kainin. Pero ang kuneho, alam niya na mayroong mga darating na panganib, kaya gumawa siya ng isang taguan na kung saan ay hindi siya makakain ng leon. Okay. And then, alam naman natin na itong kuneho ay sinasabing mahina. Ang tanging magagawa niya lamang ay yung tumakbo ng matulid palayo at patungo do sa kanyang bahay. Ayan. So, kung siya ay mahina, pero alam niyang wala siyang masyadong kakayanan, pero ginamit niya ang kanyang kaisipan upang maproteksyonan ang kanyang buhay at mapagtagumpayan niya anumang darating na panganib sa kanyang buhay. Ayan. Kaya tayo, hindi lahat ng panahon ay kailangan nating lumaban. Kahit alam naman natin na hindi natin kayang lumaban. Pero meron tayo dapat na kaisipan na maging wise tayo kung paano ito mapagtatagumpayan. Maaring ang pisikal natin may kahinaan, pero gumawa tayo ng mga bagay na kung saan ay maipakita natin na hindi tayo pabigat, hindi tayo dalahin, kundi gumagawa tayo ng kaparaan para makasurvive sa buhay natin ito. Dapat alam natin kung paano ingatan yung ating buhay. Di ba? Kaya ginagawa natin, sumusunod tayo. Okay, para maiwasan natin ang COVID, siyempre meron tayong kaisipan na lagi tayo mag-face mask, mag-face shield, and then magugas ng kamay or ano mga ipinapagawa sa atin para maiwasan natin ito, palakasin ang immune system natin. So, ibig sabihin ay mayroong kaparaanan. So, hindi natin pinababayaan ang buhay natin na mapahamak. Dapat alam natin kung paano itatayo ang buhay natin sa maayos, doon sa mayroong pag-iingat. Okay. Yung wise building, ang wise building ay maaring sa pag-aaral natin, sa ating pag-aaral ay mayroong mga pangarap tayo, at tayo kumukuha ng kurso ayon doon sa ating gustong gawin at mangyari sa buhay natin.
hindi po tayo nag-aaral dahil nainggit tayo kasi yun ang kinuha ng kaibigan natin o nayakag nila tayo. So, gumawa tayo dahil alam natin na ang buhay natin pagdating ng panahon ay kailangan nating may saayos. Kaya gawin natin o pag-aralan natin ang mga bagay na meron tayo kahiligan, mga pag-aaral kung saan yun ang nais nating gawin at mangyari sa buhay natin. Kapag tayo nagtatayo ng business, so maging wise din po tayo. Ito po'y pinaghahandaan, pinag-aaralan, at dapat ito'y linya o passion mo ang business na ito. Kung hindi naman ito, hindi ito ang kakayanan mo para patakbuhin ang business na ito o palaguin, dapat humanap ka ng fitted ayon doon sa iyong kakayanan. Dahil pagsisisihan mo lang ito balang araw. At naniniwala tayo na sa pagtatayo ng business o sa pag-aaral o ano man yung dapat natin gawin sa buhay, dapat ito'y meron tinatawag na wise building. So itinatayo natin ito na mayroong pag-aaral at mayroong tamang kaisipan. Ito pong wise building ay matatagpuan po natin sa Mateo 7:24-27 na kung saan ang matalino ay nagtayo ng bahay sa batuhan. At itong pagtatayo ng bahay sa batuhan ay katulad daw ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagsasagawa nito para kung dumating yung mga problema, pagsubok sa ating buhay ay mapagtatagumpayan natin ang mga krisis na ito. Kaya napakahalaga na tayo ay magkaroon ng may katalinuhan na pagtatayo ng ating buhay, ng ating pag-aaral, ng businessman o ng ating bahay man o anuman yung nais natin na kung saan ay maprotektahan natin ang ating sarili sa panahon ng krisis. So, ang mensahe na ito ay alam natin na ninanais ng Panginoon na tayo ay mamuhay na may katagumpayan dahil kung tayo ay mga tunay na anak or mananampalataya ay dapat alam natin ang mga bagay na ito. So, hindi tayo suntok sa buwan o yung tinatawag na bahala na o tinatawag na yung wala tayong tiyak na patutunguhan sa buhay. Ang matalinong tao na nagtatayo ng kanyang buhay ay mayroong pananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Okay. So, be a wise builder. Dahil sa pamagitan ng pagiging wise builder mo, mapagtatagumpayan mo ang krisis nito. Pangatlo is, sabi dito, verse 27, ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumalakad ng maayos at buong inam. Okay, mga balang, mga locust, sabi dito, wala silang hari, pero lumalakad sila ng maayos at gumagawa sila ng may kaayusan. So, sabi dito, number 3 is, para mapagtagumpayan natin, how to overcome crisis in life, cooperation, and order. Ayan. Yung pagkilos ng mga balang is automatic ito. Alam na nila yung mga dapat nilang gawin. Kaya, hindi po sila gumagawa ng hindi nila alam ang mga dapat na gawin o sama-samang paggawa. At itong mga balang na ito ay meron po silang kaparaanan sa pagpaparami. Nasabi sa Nahum 3:15, ano man ang gawin mo, matutupo ka pa rin at mamamatay sa labanan. Malilipol ka tulad ng pananim na kinain ng mga balang. Magpakarami kang gaya ng mga balang. Ayan. So, kung alam mo ikay mahina, kung alam nyo kay kakaunti, kung alam nyo kayo walang laban, sabi, mamamatay lamang tayo sa labanan na ito. Kailangan natin na, sabi dito, magpakarami kang gaya ng mga balang. Ibig sabihin, palawakin mo ang iyong nasasakupan, palawakin mo ang iyong kaharian, palawakin mo ang iyong nalalaman.
palawakin mo o paramihin mo ang iyong mga mga panlaban sa krisis na ito. Ano ba yung paramihin? Dapat meron tayong iba't ibang kaparaanan o kaalaman para magtagumpay sa buhay. Okay, so alam naman natin yung mga balang ay sinasabi ng iba, peste, ano? Pero bagamat maliit lamang na ang kanilang kaisipan o maliit na nilalang, maliit na hayop, pero makikita natin na bakit sila ay mayroong kooperasyon, meron silang order. Wala namang haring nagpapatakbo dyan, wala silang leader. Bakit nararanasan nila yun? Bakit tayo? May mga leader na nga tayo. May mga pastors na nangunguna. Mayroong mga cell leader. Bakit minsan wala pa rin tayong kooperasyon? Wala pa rin kaayusan yung buhay natin. Sinasabi natin na tayo ang may kaisipan, tayo mga mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos. Diba? Bakit minsan ang mga anak ng Diyos o nagsasabing sila mananampalataya, sila pa yung hindi nakikipag-cooperate? Sila pa yung minsan na pasaway. Sila pa yung minsan na kung saan ay hindi mapakilos. Sila pa minsan yung tamad manalangin. Sila pa minsan yung ayaw na sumama sa mga gawain. So bakit ganoon, ano? Tayo yung mga mananampalataya na kung saan ay naglilingkod sa kaharian ng Diyos. Tayo yung mayroong Diyos na sinusunod. Meron tayong Diyos na sinasamba. Meron tayong Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang salita at pangako na panghahawakan natin. Meron tayong Diyos na dapat nating sampalatayanan. Pero bakit minsan, tayo pa yung mga kung saan ay walang kooperasyon at walang order? Abay, mahiya naman tayo sa balang. So, dapat tayo ang nakikitaan ng pagkakaisa, pagtutulungan. Dapat tayo na ang nakikitaan na kung saan ay mayroong pagmamalasakit sa mga kapatiran. Tayo dapat yung nakikitaan ng pag-ibig, pagmamahalan. Di po ba? Na tayo laging nakikita, kung may online worship service, lagi kayong nariyan at talaga sumusuporta sa gawain. Bakit minsan tayo pa o kayo pa yung wala? Ano? Aba, mahiya ka sa balang. Sabi mo sa katabi mo, mahiya ka sa balang, no? Kung yung diablo nga, di ba, ang kanilang mga aliporas ay nagkakaisa, nawasakin tayo. Nagkakaisa ang mga gawa ng kaaway. Yun mga kaaway, ano? Masigit na dapat tayo nagkakaisa. Nagkakaisa tayo sa pananambahan, nagkakaisa tayo sa ministry, pinagkatiwala sa atin. Hindi tayo lagi ang nagdadahilan at ayaw makiisa. Mayroong pananalangin, ayaw makiisa. Mayroong pananambahan, hindi po nakiisa, laging absent. Aba, sabi mo sa katabi mo, mahiya ka sa balang. Kooperasyon kapatid, ayusin mo ang buhay mo. Mas mahalaga yung tayo ay sama-sama at nagkakaisa. Kaya wag po nating sasabihin na kaya hindi nakakapaglingkod sa Diyos kasi hindi ko na nakikita sa leader ko kasi hindi na kami nagkakasama kasi wala ng training kasi wala na kaming meeting. Kapatid, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran at dahil tayo mga anak ng Diyos, alam natin ang mga dapat nating gawin. Meron tayong pagbabasa ng Bible araw-araw. Itinuturo doon yung mga dapat nating gawin. Hindi po tayo lagi nagdadahilan at lagi tayo mga may reklamo at dinadahilan natin para mapagtakpan ang ating mga kataasan, ang ating mga katamaran. Ano po? So, po natin ginagawa ang mga bagay na ito. May responsibilidad tayo sa Diyos. Tayo bilang mga anak ng Diyos at bilang mga lingkod ng Diyos, kahit hindi tayo paalalahanan, tayo po ay mayroon dapat na kusa na katulad ng mga balang. Yung mga balang, nagkukusa sila na kumilos. Tayo pa kaya ang hindi magkusa na kumilos para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Huwag po nating idehilan o ituro ang ibang tao nang dahil sa wala tayong ginagawa. No?
Ituro natin yung sarili natin. Ano ba ang dapat kong gawin? Ang kaisipan natin ay lagi nag-iisip kung ano ang dapat natin gawin para sa Panginoon at para sa mga tao. Wag po tayong lagi nag-iisip na ano ba yung gagawin nila sa atin. Yung pagtulong nila sa atin. Huwag tayo lagi nag-iisip ng para sa atin. Mag-isip naman tayo ng para sa Diyos at para sa kapwa natin. Huwag nating hayaan na tayo ay gamitin ng kaaway para hindi tayo magamit ng ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, magkusa ka naman. Huwag po tayong laging asa sa mga pastor natin, sa mga leaders natin. Dahil alam naman natin na tayo ay tinuruan ng Panginoon ng mahabang panahon. Kaya alalahanin natin na yung magagawa natin ay para mapagtagumpayan ang krisis na ito ay magkaroon tayo ng tinatawag na cooperation and order sa buhay natin. Ayusin natin yung buhay natin, makipag-cooperate tayo. Amen po ba? Sumunod ay sa verse 28, ang mga butiki maaaring hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Okay, so ibig sabihin itong butiki na ito na hindi naman siya dapat naandoon pero naandoon siya at doon siya nananahan. So yung tinatawag na for fearlessness. Yan, fearlessness, yung walang takot. So how to overcome crisis in life is fearlessness. Yan, sabi mo fearlessness. Yung walang takot na dumako sa isang lugar na alam niya naman na yung lugar na iyon ay pag-aari ng isang hari ang palasyo na iyon, ano? Pero bakit siya ay nanahan doon? Hindi naman siya pakakainin doon, hindi naman siya kabahagi doon, ano? Hindi naman siya kawal, hindi naman siya tagapaglingkod ng hari, hindi naman siya tagapagsilbi. Pero bakit doon siya nanirahan? So ibig sabihin, hindi siya dapat naroon, pero naroon siya, no? Yun ay tinatawag na walang pagkatakot. Bakit kaya walang pagkatakot ang butiki na ito? No? Napakaswerte niya naman, ano? Naninirahan siya sa palasyo. Tayo nga, parang lumaki na tayo sa bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakarating sa Malacanang Palace, no? Hindi man lang natin natutungtong kahit damuhan doon. So, kaya mapalad itong butiki na ito. So, alam nyo ba, sa ibang salin tulad ng King James Version, ay hindi isang lizard ang sinabi kundi spider. So, ano man paliwanag kung bakit ay spider ang sinasabi ni King James dito sa King James Version at hindi lizard, ay maaaring nung tinignan ko, ang maraming salin ay puro mga lizard ang sinabi. So, maaaring ang nakikita ko dito dahil ang lizard ay alam naman natin na naninirahan yan mga butikes dito minsan sa church dito o sa bahay o basta lagi silang nasa bahay. Hindi katulad ng gagamba na kung saan ay mas naninirahan sa mga puno, sa mga halaman, so sa mga gubat, ano? Kaya siguro ay maaaring ganoon, ano? At anumang version nito ay isa lamang po yung kanilang nais na ipaliwanag dito na ang maliit na kulisap ay kayang patayin sa magitan ng palad. Ano? So, bagamat kaya silang patayin sa magitan ng palad, ay patuloy silang naninirahan doon. Bakit? Ang lizard, wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng hari sa kanya. Diba? Kahit naman tayo, ang butiki, hinahayaan lamang natin. So, ibig sabihin, hinahayaan lamang silang mabuhay hanggang sila'y masanay na roon. Bakit? Alam naman ng hari na may kapakinabangan din naman ito mga butiki na ito dahil kinakain niya yung mga kulisyap na lumilipad-lipad dito. Okay. Kung alam naman natin na tayo ay isang kapakinabangan sa mga tao, hindi para tayo matakot at mag-alala sa buhay. Matakot tayo kung tayo gumagawa ng kasalanan at wala na tayong
pakinabang sa kaharian ng Diyos at sa mga tao. Di po ba? Ang natatakot, ang dapat matakot, ay yung mga taong wala namang kapakinabangan sa mundong ito o gumagawa ng kasalanan, lumalabag sa batas ng Diyos at sa batas ng pamahalaan, sila yung mga dapat matakot. Ano? Pero kung tayo ay isang kapakinabangan sa bahay o sa palasyo man, sa kaharian man ng Diyos, dapat wala tayong takot sapagkat alam natin tayo kapakinabangan. Kapatid, tayo po ba'y pakinabang sa kaharian ng Diyos? May ginagawa po ba tayo sa kaharian ng Diyos? Dahil alam natin na mapagtatagumpay natin ang krisis nito kung tayo mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. So, itong lizard dito ay panatag yung kanyang kalooban. Wala po siyang takot na manira sa palasyo. Tayo pa kaya na matakot kung tayo gumagawa ayon dito kung tayo ay gumagawa sa kaharian ng Diyos. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon at ang Diyos na buhay ang magpapala sa atin upang mapagtagumpayan natin ang krisis nito. Diba? Yung gagamba nga, diba? Yung sinasabi ni King James. Ganoon din ang ginagawa niya sa palasyo. Nagagawa siya ng pitag sa magitan ng sapot niya. So, hindi naman bahay yun ang gagambe. Yun ay bitag. Para yung lumilipad ng mga kulisap, pag sumabi doon, yun ang kakainin niya. So, ibig sabihin, meron siyang bitag na ginagawa. Diba? At siya'y nakatago doon sa bahay niya minsan, Okay. Yung ibang gagamba, okay. Pagka gumalaw na yung kanyang bitag, ibig sabihin, may huli siya, saka siya lalabas. Nakapanguhuli siya ng kulisap sa palasyo ng hari. So, meron silang sarili kaparaanan sa buhay. So, hindi po sila laging umaasa na sila ay pakakainin ng hari. Katulad natin, di ba? Hindi po tayo lagi panalangin sa Panginoon na tayo bigyan ng ganito, bigyan ng ganoon. So, meron tayong kaparaanan sa buhay para mabuhay. At alam naman natin na binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan kaalaman upang gawin ang mga bagay na ito. Kung ang mga gagamba nga ay gumagawa ng kaparaan para mabuhay, tayo pa kaya? Kung tayo hindi gagawa ng kaparaanan sa buhay natin ito, paano natin mapagtatagumpay ng krisis nito? Di po ba? Kaya nga, marami sa atin ang talaga namang gumawa ng iba't ibang kaparaanan para mabuhay. At naging successful sila sa kanilang buhay, naging matagumpay sila, na-overcome nila ang krisis dahil sa kanilang kaisipan na makaisip ng kaparaanan para mabuhay at maging daluyan din sila ng pagpapala sa ibang tao. Amen po ba? Siguro kapatid, meron po tayong natutunan dito sa apat na nilalang na ito. Kung maaaring 5, isama na natin yung gagamba. And then, naniniwala tayo na ang mga langgam ay na-overcome nila ang krisis nito sa pamamagitan ng magandang pagpaplano at preparasyon sa kanilang buhay. Ang mga rabbit na ito ay na-overcome nila yung kanilang kahinaan sa pamamagitan ng pagkatiyak nila na sila ay ligtas doon sa kanilang ginawang bahay. At yung mga balang ay na-overcome nila yung lack of order giving ng leader sa pamagitan ng kanilang pagpapakita ng pagkilos sa kanilang responsibilidad sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng kooperasyon at ng kaayusan sa kanilang pagkilos at paggawa. At itong lizard nito na bagamat napakaliit, kaya-kaya silang patayin, pero na-overcome nila ito sa pamagitan ng walang takot na pananatili sa palasyo ng hari o sa bawat bahay. So, ibig sabihin, yung fearlessness nila ang nag-overcome ng kanilang krisis sa buhay.
Nais ko pong magtapos sa isang kwento. Ano po? Alam niyo po, meron po akong isang nabasa sa article sa Facebook tungkol dito sa isang ama na nais niyang ipamana ang kanyang lumang modelo na sasakyan. Nasabi niya sa kanyang anak na babae, dahil ikaw ay nakapagtapos ng iyong pag-aaral at nagkaroon ka ng iyong karangalan, ay narito ang aking sasakyan. Nais kong ipagkaloob ito sa iyo sapagkat ito'y ginamit ko at mahalaga ito sa akin. Ito'y ginamit ko sa maraming taon ng aking buhay at talaga ito'y pinahalagahan ko. Pero bago ko ito ipagkaloob sa iyo, nais ko munang ito'y dalhin mo sa isang paradahan doon sa bayan kung saan marami nagbebenta na sasakyan at itanong mo kung magkano ang pwede mapagbilhan ito. At ito ngay dinala na kanyang anak doon sa bayan at sa kanyang pagbabalik ay sinabi niya, ang alok po ng mga nais bumili nito ay nasa halagang 50,000 piso sapagkat masyadong luma na raw ang sasakyan na ito. Sabi ng ama, sa gayon, dalhin mo ito sa isang pawn shop o sa isang bahay sanglaan at itanong mo kung magkano ang halaga nito. At dinala nga ito ng kanyang anak doon sa bahay sanglaan at nang ito'y bumalik ay sinabi, ang sabi po ng may-ari ng sanglaan, ito po ay nagkakahalaga na 10,000 kung isasala po natin sa kanila. Ayan. Sapagkat ang dahilan nila ay sobrang luma na po itong inyong sasakyan. Kaya sa uli ay sinabi ng ama, kung gayon ay dalhin mo ito sa isang car club at ipakita mo ang sasakyan na ito. Ayan. So kung saan ay dinadala yung mga sasakyan na magaganda, mga vintage. At dinala nga ito ng babae doon sa car club at sa kanyang pagbabalik ay sinabi niya na meron pong ilan doon na naroon na kung saan ay nagnanais na bilhin ang inyong sasakyan sa halagang 1 milyon. Dahil ito ay isang Toyota 40 Series Land Cruiser, isang iconic car na kung saan ay hinahangad ng marami na mabili. Ayan. Okay. Kaya sinabi ng ama sa anak, so ang nais ko lang ipaalam sa iyo, ang halaga ng iyong pagkatao ay makikita lamang kung ikaw ay nasa tamang lugar, kung saan ikaw ay pinahalagahan. Kung hindi ka man pahalagahan ng isang lugar o maliit ang pagpapahalaga sa iyo sa isang lugar na iyong napuntahan, huwag kang magagalit. Nangangahulugan lamang ito na ikaw ay nasa maling lugar. Sa mga taong nakikita ang kahalagahan mo, ay sila ang mga taong pupuri sa iyo at magpapasalamat sa iyo. Kaya mga kapatid, huwag tayong manatili sa lugar kung saan hindi po natin nakikita ang kahalagahan natin. Kaya mga kapatid, nasa pag-iisip natin kung gaano kalaki ang magagawa natin para makita ng iba kung gaano tayo kahalaga sa kanilang buhay. At mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos ang tunay na nagpapahalaga sa buhay natin. Huwag po tayong umalis sa presensya ng ating Panginoon dahil ang Panginoon ang higit na nagpapahalaga sa ating buhay. Kung hindi man tayo ma-appreciate ng iba, naniniwala tayo sa ating pananatili sa harapan, sa presensya, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Diyos, ay dito natin masusumpungan kung gaano binabalyo ng ating Panginoon ang ating buhay at tanging ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng karunungan, kaalaman, tamang kaisipan upang mapagtagumpayan natin ang krisis na dumadating sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ipakita po natin sa harapan ng Panginoon na tama ang ating kaisipan sapagkat tayo ay mga nilikha ng Diyos ayon sa kanyang dakilang plano. Ang sabi sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kapatid, ang kaisipan natin ay huwag nating ilagay
sa mundong ito na kung saan ay nakapagpapasira ng ating kaisipan. Ilagay natin ang kaisipan natin sa ating Panginoong Diyos, nang sa gayon, kahit nandito tayo sa mundong ito at nakatuon ang ating kaisipan sa ating Panginoong Diyos, tayo ay masasabing mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, mapagtatagumpayan natin ang krisis na ito, tamang kaisipan, tamang pananampalataya, tamang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyo sapagkat tinuruan mo kami ng mga bagay na kung saan ay kung paano mapagtatagumpayan ang mga pagsubok, mga krisis nito sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pagitan ng mga maliliit na nilalang nito ay naturuan kami ng mga bagay na dapat namin gawin sa aming buhay. Salamat sa pagsama ng Banal Espiritu sa amin sapagkat alam namin na ang katuruan nito ay inilagay mo sa puso namin at siya magagamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat sa iyong pagsama, salamat sa pagtuturo mo, salamat dahil nakatitiyak kami ngayon na kung gagawin namin ang mga bagay nito ay magkakaroon kami ng katagumpayan sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.